Yung title po ng ating pong devotional for tonight's prayer meeting ay Small but Terrible. Small but Terrible. At yung text po natin ay manggagaling sa Santiago. Ang kabanata ho ay 3, talatang 5, letter C. Yung huling bahagi lang po ng talatang 5 dahil naaral na po natin yung first part nung last Wednesday. So, yung last part ng verse 5 hanggang verse 8. Santiago, kabanatang 3, verse 5, letter C, hanggang verse 8. Ito po ang salita ng Panginoon. Narito kung gaano kalaking gubat ang pinag-aalab ng lubhang maliit na apoy. At ang dilay isang apoy. Ang sanglibutan ng kasamaan sa ating mga sangkap ay dili iba't ang dila na nakakahawa sa buong katawan at pinagniningas ang gulong ng katalagahan at ang dilay pinagniningas ng impyerno. Sapagkat ang bawat uri ng mga hayop at mga ibon, ng mga nagsisiusad at mga bagay sa dagat ay pinaamo at napapaamo ng tao. Datapwat, ang dila ay hindi napapaamo ng sino mang tao, isang masamang hindi nagpapahinga na puno ng lasong nakamamatay. Kamakailan lang po ay nagbubunyi po yung ating bansa. Hindi ko po alam kung mahilig kayong mag-follow sa sports. Pero nitong mga nakaraan po ay nagdiriwang po ang bansang Pilipinas dahil po mayroon pong isang lalaki na gymnast na may height na 4'11". No? Ano ba height mo, Sheila? 5'6". So, mas malaki ka pa dito sa lalaking ito na gymnast na nag-uwi po, mga kapatid, ng 2 medalya sa Pilipinas doon po sa Olympic Games. Ang tao pong tinutukoy ko po ay wala pong iba kundi si Carlos Edriel Porquiz Yulo, o sa mas makilalang pangalan na Carlos Yulo. Tunay po na masasabi natin na itong 4'11" na mamang ito, lalaking ito, ay small but terrible. Sa kabila po ng kanyang pagiging maliit, pinataob po niya yung marami at iba't ibang lahi sa larangan po ng gymnastics. Ngunit sa talata pong ating pinag-aaralan ngayon, may kakaiba pong small but terrible na itinuturo si Santiago. Kung si Carlos Yulo po, bagamat maliit, ay nakapagdala po ng malaking karangalan sa ating bansa. Ang tinutukoy po ni Santiago sa talatang pinag-aaralan natin ay maliit din na bagay, ngunit nagdudulot po ng malaking kapahamakan sa mga tao. Yung kaninang small but terrible na binanggit ko ay positibo. Ito naman pong small but terrible na ating pinag-aaralan ay negatibo. At yung wala pong iba na akong binabanggit dito, mga kapatid, sa ating pinag-aaralan, kundi yung atin pong mga dila o yung ating dila. At sa mga talata po na ating pinag-aaralan, pinakita po ni Santiago kung paano naging small but terrible ang ating mga dila, but this time in a negative sense, gaya po ng nabanggit ko po kanina. Hinalintulad po niya ang dila sa 2 mapanganib na bagay o hayop. Una, makikita po ninyo sa talata na ang dila ay hinalintulad sa apoy. Ang dila ay hinalintulad sa apoy. Pansinin niyo po yung banggit sa dulong bahagi ng verse 5. Ang sabi, narito. Stop po muna tayo dyan, mga kapatid. Yung salitahong narito sa English ay behold, sa Greek ay ido, na ang ibig sabihin po tignan o pagmasdang mabuti. Titigan, pagmasdang mabuti, bigay natin yung ating buong atensyon. So sa talata pong ito, gusto po ni Santiago na ituon po ng mga Kristiyanong sinisulatan po niya yung buo nilang atensyon kung gaano po napakadelikado at makapangyarihan ang dila. Ito po ay isang bagay na hindi dapat sinasawalang bahala po natin. Ito po ay bagay na dapat nating pag-ukulan ng pansin. Sabi ni Santiago, narito, pagmasdan po natin, pag-ukulan po natin ng pansin. And then nagpatuloy po si Santiago, ang sabi niya kung gaano kalaking gubat ang pinag-aalab ng lubhang maliit na apoy. Dito po, nabasa natin na ang dila po ay inahalintulad
ni Santiago sa isa pong maliit na apoy. Kung gaano daw po ang isang maliit na apoy ay kaya pong pag-alabi ng isang napakalaking gubat, gayon din daw po ang makapaminsala at makapangyarihang dila. Alam niyo po, noong 1910, naggawa po ako ng research. Yung tawag po kasi doon sa naglalagablab na gubat ay wildfire. Ewan ko po kung familiar kayo doon, pero sa gubat, pagka nagkumalat yung apoy at hindi na makontrol ng mga tao, wildfire ang tawag po doon. At nag-research po ako kung ano yung pinakamalalang wildfire na nangyari. At ang lumabas po sa research ko, noon daw pong 1910, nagkaroon daw po ng malakihang sunog o wildfire sa gubat na ito po'y tinawag na the Great Fire or also known as the Big Burn, kung saan humigit kumulang 3 milyong acres. So, tinignan ko yung acres sa kung i-convert po natin yan sa mas kilala nating hectares, hektarya. So, nasa 1.2 hectares. Na milyong hectares sa pinag-uusapan, Baka sabihin nyo, lit lang pala. 1.2 million hectares ang nasa lanta po sa Northern Rockies ng Estados Unidos. Ito po yung pinakamalaking wildfire na naitala po sa kasaysayan ng Amerika, kung saan 87 po na katao ang nabatay at karamihan po sa kanila ay mga bumbero, mga firefighters. At nagsimula po yung apoy noong August 20, 1920, kung saan, o 1910 rather, kung saan ang kombinasyon po ng malakas na hangin at tagtuyot o yung tinatawag na low humidity ay nagdulot po ng maliliit na apoy sa kagubatan na nagresulta po sa malahiganting bagyo o ng apoy na tinatawag nga pong wildfire. So, imagine niyo po yung pinsalang na idulot ng maliliit na apoy sa kagubatan, kung paano niya na tupok ang 1.2 million hectares na kagubatan. Sa ganyang apoy daw po natin maihahalin tulad ang kapangyarihan at kadelikaduhan ng dila. Ang sabi po ni Santiago in verse 6, at ang dilay isang apoy. Di ba? Hinahalin tulad niya yung dila sa isang apoy. Meaning, kung paano daw ang isang maliit na apoy ay kayang mangwasak ng isang malaking kagubatan at kumitil ng maraming buhay ng tao, gayon din daw po ang maliit na dila. Kung hindi po natin ito magagawang pigilan na magsalita po ng mga bagay na masasama, gaya ng pagsisinungaling, pag-aalipusta, paninirang puri, pagmumura at marami pa pong iba, pwede po itong magdulot ng malaking trahedya, hindi lang po sa atin, kundi maging sa ating kapwa. Then, ang sabi pa po ni Santiago in verse 6, ang salibutan ng kasamaan sa ating mga sangkap ay dili iba't ang dila. Masyadong malalim po, mga kapatid, if you're using ang Biblia translation. Kaya tiningnan ko po sa Magandang Balita Biblia para mas mapababaw yung Tagalog at mas maunawaan po natin yung ibig sabihin nung sinabi po dito sa bahagi ng verse 6. Sa salin po ng Magandang Balita Biblia, ganito po ang mababasa natin. Ang dila ay parang apoy, isang daigdig ng kasamaang nagpaparumi sa ating buong pagkatao. Ano po ang ibig sabihin dito, mga kapatid, na yung dila daw po ay daigdig ng kasamaan o sanlibutan ng kasamaan sa ang Biblia translation. Usually po, mga kapatid, kapag ginagamit po natin yung salitang mundo o daigdig o sanlibutan, ito po'y pumapatungkol sa kalakahan ng impluwensya sa atin ng isang tao o ng isang bagay. Halimbawa, kapag sinabi po natin sa isang tao, ikaw ang mundo ko. Ano po ibig sabihin nun? Malaking mahal sa iyo yung tao, malaking bahagi ng iyong puso o malaki po yung puwang ng taong iyon. Halimbawa, sinabi ni Sister Cel, Pando, ikaw ang mundo ko. Ibig sabihin nun, sister, malaki ang puwang ni Kuya Pando sa iyong puso. Mahal na mahal mo si Kuya Pando. Kapag sinabi po natin sa anak natin, lalo na kapag wala nang ginawa kundi mag-cellphone, sa cellphone na lang umiikot ang mundo mo. Ang ibig sabihin lang po nun, malaking oras ng ating anak
ginugugol po niya sa pagse-cellphone. Sa makatuwid, nung sinabi po ni Santiago na ang dila ay daigdig o sanglibutan ng kasamaan, ito po'y pumapatungkol sa laki ng impluwensya ng kasalanan sa laki ng impluwensya ng kasalanan sa ating mga sinasabi. Ibig sabihin, yung lumalabas po dito sa maliit na bibig po na ito, yung dila natin, napakalaki po ang impluwensya ng kasalanan dito. Dahil by nature, tayo pong lahat ay makasalanan. Yan po ang ating kalikasan lahat eh. Kasalanan din po ang halos lalabas sa ating bibig. Madali sa atin ang magsalita ng masasakit. Lalo na kapag nagagalit na tayo. Madali po sa atin na mamintas ng ating kapwa. Madali po sa atin na magmura, manirang puri, magyabang, magsinungaling at marami pa pong ibang uri ng kasalanan ng ating bibig. Ganyan po, napakamakasalanan ng ating mga dila o yung atin pong mga pananalita. And then, nasabi po sa verse 6, about sa ating dila, ito daw po ay nakakahawa sa buong katawan. Napansin niyo po yon? Meaning, gaya po ng isang maliit na apoy na nakakahawa sa mga tuyong dahon sa kagubatan upang magsimula po ng mas malaking apoy. No? Diba yung minsan, pag nagsisiga tayo, gumagapang yung apoy. Diba ganun ang nature ng apoy? Yung dila daw po, gaya ng isang apoy, nakakahawa din daw sa buo nating katawan. So, bagamat maliit po yung ating dila, nagagawa nitong mahawaan ng kasalanan yung buo nating pagkatao. Ang sabi nga po ng ating Panginoong Jesus sa Marcos 7:20, hindi daw po nakakapagparumi sa atin yung pumapasok sa ating bibig, spiritually speaking. So, kaya nga po tayo naniniwala na sa bagong tipan, kung saan tayo nakapailalim, hindi na po nakakapagparumi sa atin yung ating kinakain, at least spiritually speaking. No? Hindi na bawal kumain ng dugo, hindi na bawal kumain ng karne, ng baboy. Ano? Kasi sa bagong tipan, hindi na yan yung nakapagpaparumi sa tao. Ano po? Pero ano daw nakakapagparumi sa tao? Yung lumalabas sa kanyang bibig. Yun daw yung nakapagpaparumi sa atin. Yung kanyang sinasabi, mga kapatid, yun po yung nakakapagparumi sa atin, spiritually speaking. No, ibig sabihin, yung atin pong sinasabi na nagiging dahilan kung bakit po tayo nagiging makasalanan at marumi sa harapan ng banal na Diyos. Lalo na po kung yung atin sinasabi ay hindi ayon sa kalooban ng Diyos at mga masasamang bagay. Ito po ay isa sa mga dahilan kung bakit po tayo nagiging marumi sa harapan ng ating Diyos. Ano? Pagka sinabing marumi sa harapan ng ating Diyos, hindi lang yung dila, di ba? Yung buo nating pagkatao nagiging makasalanan. Kahit yung salita lang natin yung ating pinagana. So, ang ating pong masamang sinasabi ay tila mga mantsa na dumudusing sa buo po nating pagkatao. Na kung di po natin pagsisisihan at kung tayo po ay hindi lalapit sa ating Panginoong Jesus nang meron pong pananampalataya sa kanyang ginawa sa krus, hindi po tayo malilinis sa lahat po ng ating karumihan na nagdudulot po sa atin o magdudulot po sa atin na tayo po'y mahatulan ng walang hanggan sa impyerno. Kaya mga kapatid, napakahalaga pong paalala, ano po, dahil lahat po tayo nagkakasala sa ating mga salita, napakahalagang paalala at sa atin kung talaga ba tayo sumampalataya na sa Panginoong Jesus at nagsisi na sa ating mga kasalanan. Kasi kung hindi, tayo daw po ay marumi sa harapan ng Diyos. Tayo daw po ay hahatulan ng Diyos ng walang hanggang kamatayan sa impyerno. No? Pero salamat na lang po dahil mayroong Panginoong Jesus na naririyan na luminis sa lahat ng ating karumihan, kasama na po ron mga kapatid yung mga mali nating nasasabi o mali nating nagawa. Ngunit mga kapatid, hindi lamang po nakakapagparumi ng ating pagkatao ang ating masasamang sinasabi, hindi lang po tayo ang naaapektuhan ng ating mga dila sa tuwing ito po ay nagsasalita ng mga kasalanan o masasama. Ito daw din po ayon kay Santiago ay maaaring makasakit ng iba. Pasinin niyo po yung banggit sa verse 6 pa rin sa pagpapatuloy. Sabi, at pinagniningas ang gulong ng katalagahan. Nakita niyo po ba yon? Again, isang malalim na pananalita mula kay Santiago na hindi ho natin basta-basta maunawaan kung hindi ho natin naaaraling mabuti.
Ano pong ibig sabihin dito ni Santiago doon sa mga katagang ang pagniningas, ang gulong ng katalagahan? Yung mga katagang gulong ng katalagahan po dito ay mas mainam daw pong isalin ayon kay Pastor John MacArthur na circle of life. Meaning, yung masasama pong sinasabi ng dila ay hindi lamang po nakakaapekto sa atin, kundi sa lahat ng may buhay na nasa paligid po natin. Lahat ng tao under our influence ay naaapektuhan ng mga masasama po nating sinasabi. Halimbawa po mga kapatid, sa ating tahanan, kung hindi po tayo nagiging maingat sa ating paraan ng pagsasalita, lalo na po pag nagagalit po tayo, alam ko lahat tayo guilty ho dyan. Minsan pagka nagagalit tayo, ang goal lang natin, mailabas yung ating frustration. Nakakalimutan natin, halimbawa, yung musmus na bata, yung pinaglalabasan nating frustration, hindi pa niya kayang i-process yun eh. Di po ba? Nakapagsalita tayo ng masasakit na salita na nagdudulot po sa ating mga anak ng malalim na sama ng loob. Galit. O kaya naman po, nagdudulot po sa kanila ng panghihina ng loob. Ito po yung isa sa mga reasons. At tawag po din ni inferiority complex. Kung bakit maraming mga bata parang walang belief sa kanilang sarili. Sa eskwela, parang napakababa ng kanilang confidence. Malamang sa bahay na pagsasalitaan po siya ng mga masasakit. Di ba? Yung tayo lang yung nagsalita, pero naapektuhan yung mga tao sa paligid po natin, lalo na yung ating mga anak. Alam niyo po, minsan mas matagal pa pong mawala yung latay sa puso na dulot ng ating mga dila kaysa sa latay na dulot ng ating sinturon o pamalo sa ating mga anak. Ito po ba yan mga kapatid? Di ba yung minsan yung palo natin na naglatay, magaling na. Pero yung mga masasakit na salita na sinabi natin sa ating mga anak, naroroon pa rin, sariwa pa rin sa kanilang mga puso. Yung paninirang puri po natin sa iba, ay nagdudulot po sa taong kausap natin na mahawa siya sa ating sama ng loob. Hindi niyo po ba napapansin yon? Yung tao na ating kausap, kung saan sinasabi natin yung baho ng iba, yung kung bakit galit tayo sa kanya, nagugulat kayo. Galit na rin yung tao na yun dun eh. Kahit wala naman siya personal na nagawang kasalanan sa kanya. Di po ba? So, yung mga halimbawa sa buhay ng pamilya, dahil madalas nating napagkikwentuhan, halimbawa, yung mga taong kagalit natin sa hapagkainan. Ang may galit lang naman talaga doon sa taong iyon, ikaw. Pero magugulat ka, yung mga anak mo, yung asawa mo, hindi na rin pinapansin yung taong iyon kasi nahawa mo na sila ng iyong galit. Di po ba? Tayo yung nagsasalita, pero nakaka-impluwensya tayo sa iba. Nagdudulot ito ng sakit o nagdudulot ito upang ang iba ay magkasala dahil sa ating sinasabi. Kasi mga kapatid, hindi lang po tayo ang naaapektuhan ng kundi ng kasalanan o ng dila kung hindi tayo magiging maingat sa ating pagsasalita. Apektado rin po ito ang mga tao sa ating paligid. Maaari din pong maapektuhan yung mga taong nakapaligid sa atin, lalo na sa ating pamilya. Gaya po ng isang maliit na apoy na maaaring makasunog ng nakapaligid sa kanya, ang dila din po ay maaaring makasakit sa mga taong nakapaligid sa atin. And then, nasabi pa po ni Santiago tungkol sa dila, sa dulong bahagi ng verse 6, I hope nasusundan niyo po sa inyong mga Biblia. Ang sabi doon, at ang dilay pinagniningas ng, impyerno. Nakakatakot, po? Alam niyo po yung salitang impyerno dyan, galing niyo po yan sa salitang Griego na Gehenna, na ang ibig sabihin ay Valley of Hinnom. So, isa po yung lugar sa timog kanluran ng Jerusalem, at yung lugar po na yan ay tinatapunan ng mga basura. At dahil po yan ay tapunan ng basura, ayan po ay kilala sa walang tigil na pag-aapoy. Di ba? Sinusunog yung mga basura. Ito pong lugar na ito na tinatawag na Gehenna o Valley of Hinnom ay ginamit po ng ating Panginoong Hesus na sumisimbolo sa walang hanggang kaparusahan
at pagdurusa sa apoy ng impyerno sa mga taong hindi sumasampalataya kay Kristo at mga taong hindi nagsisisi sa kanilang mga kasalanan. Makikita ho natin yan sa Marcos 9:43 hanggang 45. Dito daw po nanggagaling yung apoy ng ating mga dila upang magkasala. Bukod po sa malakas ang apoy na naidudulot nito, kasi biruin mo, apoy galing sa impyerno. Ano po? Siyempre, spiritually speaking yan, hindi naman natin nililiteral. So, walang hanggan din po ang supply ng apoy sa ating dila upang magkasala. Maliban po sa isang lugar ang impyerno, yung ito po ay masasabi nating isa din pong lugar o isa din pong lugar kung nasa saan ang mga demonyo, o isang araw ay kanilang mamanahin ang lugar ng impyerno. Meaning, sinasabi po dito ni Santiago na ang dila po ng isang makasalanang tao ay ang nagiging instrumento ng dyablo upang makapaminsala ng ibang tao. Ito ang kanyang instrumento upang marami pang tao ang mapahamak sa impyerno, lalo na po kung yung dila ay nagsasabi ng kasinungalingan, ibang ebanghelyo. Ang atin pong dila ay hinalintulad po sa apoy na hindi po basta-basta natutupok. Apoy na nagmumula sa impyerno ang nagpapalaglab dito. Ito po ay maaaring makapagdulot ng walang hanggang pinsala sa mga tao kung hindi po natin mapipigilan na magkasala ito. Bukod po sa isang apoy, ang dila po ay hinalintulad din sa isang mabangis na hayop. Nakita niyo po ba yon? Tingnan niyo po yung banggit sa 2 huling talata, in verse 7 po muna, sapagkat ang bawat uri ng mga hayop at mga ibon na mga nagsisiusad, yung mga nagsisiusad po dyan, ay ang ibig sabihin ay nagsisigapang, gaya halimbawa ng ahas. At mga bagay sa dagat, yung mga isda, mga dambuhalang isda doon, ay pinaamo at napapaamo ng tao. Hindi po ba totoo yan, mga kapatid? Marami po tayong mga napapanood, di ba, sa TV o sa internet na napapaamo po talaga ng mga tao, yung maging yung mga mababangis na leon. Yung iba nga, may alaga pang tigre sa loob ng kanilang bahay, di po ba? Yung buwaya na aalagaan sa pool. At yung mga dambuhalang isda sa dagat. Maging nga po yung ahas sa kabila po ng pagiging makamandag at delikado nito, ay napapasayaw po at nakokontrol gamit lamang po ng isang flute. Di po ba? Ngunit narito po ang nakakabiglang pahayag ni Santiago sa verse 8 tungkol sa dila. Ang sabi niya sa verse 8, huling talata, datapwat ang dila ay hindi napapaamo ng sino mang tao. Pasinin niyo po yung banggit sa talata, hindi daw napapaamo ng sino mang tao. Kahit gaano pa tayo kabait, kahit gaano pa po kataas ang atin pong pinag-aralan, kahit gaano pa po tayo karelihiyosong tao, kahit sino pa po tayong tao, hindi daw po natin maaaring mapaamo ang ating dila sa sarili po nating lakas, sa sarili po nating karunungan, at sa sarili po nating diskarte. Ito daw po, ani Santiago, ay isang masamang hindi nagpapahinga. Sabi dun sa verse 8, yung salita pong nagpapahinga dyan ay galing sa salitang Griego na akatas ketos, na may ibig sabihin na hindi mapigilan. Na hindi mapigilan daw po itong dila na ito. Ganyan po napakamakapangyarihan ng dila. Maliban po dito, ito din po ay napaka-delikado. Ito daw po ayon sa dulo ng verse 8 ay puno ng lasong nakamamatay. Gaya po ng bibig ng isang napakamakamandag na ahas, gayon din po ang dila natin. Kung hindi po natin ito iingatan, ay maaari din po itong magdulot ng walang hanggang kamatayan sa atin kung hindi po tayo sumasampalataya pa sa ating Panginoong Hesukristo o sa ating kapwa. No? May natin silang mapahamak sa pamamagitan lang po ng ating dila. In fact, kung pag-aaralan natin mabuti, mas delikado pa po ang ating dila kaysa sa kamandag ng ahas. Bakit? Ang kamandag ng ahas, pwede lang niyang idali ng tao sa kamatayang pisikal. Pero yung kamandag ng ating dila, pwede po nating dalhin ang isang tao sa walang hanggang kamatayan.
kung hindi po kung tayo po ay magiging dulot ng kanilang kasalanan at kung mali ang ebanghelyo na ating ipapangaral sa kanila. Ganito po mga minamahal, napakamakapangyarihan at napakadelikado ng maliit po nating dila. Kaya ko po ito tinawag sa ating pangangaral, small but terrible. Bagamat nakita po natin na napakahirap po kontrolin at pigilan ang ating dila o kung magkasala, hindi po ito imposible, mga minamahal. Hindi po imposible sa tulong ng Diyos. Baka kasi akalain ninyo, ganun naman pala, pastor, napaka-delikado naman pala, napaka-makapangyarihan ng dila. Kaya naman pala tayo, walang laban dito. Hindi po. Hindi po ito imposibleng kontrolin sa tulong ng Diyos. Kung aasa lang po tayo sa sarili nating lakas at diskarte, mabibigo po tayo. Tsak po yun. No? Pero sa tulong po ng Diyos, at sa kakayanang ibinibigay ho sa atin ng Espiritu Santo, magagawa po nating kontrolin ang ating dila upang ito po ay mapigilan nating magkasala. Palagi lamang po tayo mga kapatid na humingi po ng lakas at karunungan sa Kanya sa pamamagitan po ng pananalangin. No, gawin niyo pong bahagi ng inyong pananalangin araw-araw, Ama. Bantayan niyo po at gabayan ang aking dila. Huwag niyo po akong hayaang makapagsinungaling. Huwag niyo po akong hayaan na makapagsabi ng mga masasamang bagay sa aking kapwa. Tulungan mo po ako na yung aking sasabihin ay maging pagpapala at encouragement sa iba. Tulungan mo po ako ng aking mga sasalitain ay pawang mga katotohanan lamang. Walang kasinungalingan. At palagi lang po nating palakasin ang ating buhay espiritual, mga kapatid, sa pamamagitan po ng regular na pagbubulay-bulay ng kanyang mga salita upang mabago po nito ang ating puso. No, every time po tayo nagbubulay ng salita ng Diyos, unti-unti nitong hinuhubog ang ating puso upang maging kagaya ng puso ng ating Panginoong Hesukristo. At kung yung ating puso po ay magiging hubog o kagaya ng ating Panginoong Hesukristo, hindi po malayo na maging kagaya din po tayo sa pagsasalita ng ating Panginoong Hesukristo. Na tayo po ay makakapagsalita ng pawang katotohanan lamang, na tayo po ay palaging magsasalita ng may pag-ibig sa ating kapwa, na ang ating mga salita ay palaging magsisilbing pagpapala at encouragement sa iba. Bigyan nawa tayo ng lakas at talino ng Diyos na kontrolin po ang ating dila. Purihin po ang ating Panginoon.